At ngayon po ay araw ng linggo at kaya meron po tayo muling Sunday Mass dito po sa ating kapilya ng ating mahal na patron, Tatadunay. Kaya po sila at si Father Albert Adison po ang magmimisa. Kaya po mga kabida at matakulin nyo sa akin likuran. Kaya po at yan po at ating po makikita ay nag-ensayo po sila ng kanyang awitin. Ayan po si Kagawad. Good morning. Kawilit matok doon. Pulis na magandang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay huling at yan po at ating po lating wish. Ang ating po pagdiriwang ngayon ay ang dakilang. Ito po ninyo ang niliyak na po pagkagabi po yan ay pinakisa po na tinitingnan po yung ilaw at paayos po at baka magdagdagan pa po yan bago mag-simbang gabi. Yan po si Kagawad din na ayos po niyan. Siya po namamahalag sige. Yan po Kagawad. Ayan. 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 Para po sa nalalapit pong simbang gabi. Ito po at mayroon po tayong kapistahan po sa 30 ang San Andres Apostol. Yan po ang ating Petro City sa ating katedral. Yan po mga kabida at doon po tayo sa harapan at para makunan po natin ang introduction po ng misa. Yan po mga kapistahan natin po. Ang ating pulong tagapagdiwang sa umagang ito ay sa Reverend Father Albert Addison. Magsasayo na po lahat at sabay-sabay tayong umawit. Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiwang ng mga banal na misteryo na ngayon ay pinagdiwang natin ang huling linggo ng taong dito ang pagdiwang ng dakilang kapistahan din ng pagkakari ni Jesus Cristo. Panginoong Hari ng Sanlibutan, ikaw ay magkawat sa wakas ng panahon. Panginoon, dali lang po.
Yan. Panginoon at pinagdan sa kasaysayan. O, sige. Kahit Sige. ikaw ang nagtatangay ng aming Oo, yan, kasalukuyan at natin. kinabukasan, Sige, kasya ba? Kristo, kaawaan O, mo. kasya dyan. Yan. Panginoon ang dakilang kapal at pag-ibig, panawagan Teka, mo sa sandali, lahat na mabuhay Yung kami telepon ng... sa ilalim ng iyong Telepon natin, no? pananaligan at darooban. Ay, di ba na nakalakbay ito? Kaawaan mo. Nakalak. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. O, dyan po. At pagkabayan niya tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Lalak. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Ah, nalubo. Yan. Yan. Pabilan mo. Yan, yan lang. Papa, pwede naman doon. Pwede ron sa ano. Kamari. Manalangin tayo. Ang maraming mga pangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapan na pinalaya sa kalipinan, ay mga pag-ikot sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang hupay. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y mamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitaan. Nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa una. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, kaharangan at kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at likas. Ang pamamahalan niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang biting maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon na. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayong lahat, pagpalain, dumarating sa ngalan ng poon natin, pag-ahari kanyang angkin. Sumayon, Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo, ang mga punong saserdote, ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinagkipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi mo ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Good morning. Morning po. Maligayang kapestahan ng Kristong Hari. Christ the King, happy fiesta po. Ngayon, kailan ito itinatag, itong kapestahan na ito? Ito po ay itinatag noong 1925 pa. Meron na pang buhay dito, no? Okay. 1925, katang sa Papa Noon, si Pope Pius XI. Ayos nila.
At ang pagdiriwang noon ay huling linggo ng Oktubre. Last Sunday of October. Pero ito ay pinalitan. Noong dumating ang Vatican II, mga 1965, pag sinabing Vatican II, yung pari ay humarap sa mga tao at ang misa ay hindi lamang labi. Yeah. Bago yun, yung nakatalikod ang pari, Vatican I, na humarap na at na-translate na yung misa sa mga iba't ibang lingwahe at iba't ibang vernacular ay Vatican II. So, noong Vatican II, ito ay inilipat sa huling linggo ng liturgical calendar. Kaya, ngayon, ito ay nakalagay sa huling linggo na Nobyembre. Last Sunday ng liturgical calendar. At tayo rin naman sa simbahan ay hindi tayo sumasabay sa tinatawag na civil calendar. Kasi ang civil calendar, ang New Year sa civil calendar ay January 1. Sa atin, ang New Year ay first Sunday of Advent. Kaya sa linggo, darating December 1, unang linggo ng buwan, unang linggo rin ng Advento. Yun ang pagpapalit ng kalendaryo ng simbahan. Kaya sa darating na linggo, pagbalik nyo rito, ay meron kayo muli makikita 4 na kandila. 3 violet, isang pink. At ang damit ng pari ay violet din. Magbabago na yan, tapos na, mag-change. Yun ang umpisa. Season of Advent. 4 Sundays before Christmas. Kaya ito talaga ang last Sunday. 34th Sunday, ordinary time, Solemnity of Christ the King. Naalala ko minsan, merong simbahan at seminaryo po doon sa Quezon City na ang pangalan ay Christ the King. Napunta na po ba kayo doon? Yes. Yan. Doon po si Padre Jerry Orbos na magbumisa po sa atin, kundi ako nagkakamali, sa darating na Miyerkules. Si Padre Jerry Orbos. Yan. Doon siya sa Christ the King. Kaya nung minsan hinahanap yung Christ the King, tinawagan siya. Sabi ko, Father, saan ba yung Christ the King? Saan kayo banda? Kasi doon siya susunduin. Sabi niya, ang tanong niya, saan kayo banda? Dito na kami, Father, malapit sa Chowking. Yan, katabi ng Chowking, katabi ng Itapaking. At katabi ng Tapaking, Chowking. Kaunting lakad na Christ sa King. At pagpasok niya sa Christ sa King, may nakalagay, no parking. No parking. Nandoon si Chupaking. No parking. Christ sa King, inilipat sa huling linggo ng karaniwang panahon. 34th Sunday, kung ito nga ay last Sunday ng liturgical year, ito nilipat. Bakit? Noong mga nakaraan, noong 1925 hanggang buong Vatican I ay last Sunday ng Octubre. Bakit po ito inilipat ng last Sunday ng kalendaryo ng simbahan? Kasi sa katapusan ng daigdig, darating si Kristo bilang hari. Narinig natin niya noong nakaraang linggo sa idarating sa Alapaa. Ang kanyang unang pagdating ay nung bata siya. Kaya tayo ay nagdiriwang ng Pasko. Ginugunita natin. Sa kanyang unang pagdating, bata, sanggol. Yun ang kanyang unang pagdating. Kasi inuulit ulit natin sa misa, si Kristo ay namatay, kasi lumaki itong sanggol ito. Si Kristo ay nabuhay, matapos ang mamatay, after 3 days, muli siyang nabuhay. At ang ikatlo, si Kristo ay ano po ang ikatlong? Si Kristo ay sa wakas ng panahon. Umakil mo sa wakas ng panahon. Kailan yun? Kailan yung end of the world? End of the earth? End of the world? Kailan? Inaalala ko yung kwento na merong nagbabasa, bago lang siya nagbabasa. Binasa niya ang first reading.
Ipagulan siya, pinakabahan siya, nanginginig siya. Ngayon, matapos siya magbasa, dapat niya sabihin, this is the word of the Lord. Ang nabanggit niya, this is the end of the world. Alam niyo ang mga tao sumagot, thanks be to God. Yeah. Dapat, Salamat. this is the word of the Lord, not the end of the world. Kasi wala nakakaalam kung kailan ang end. Amen? Amen. Alam niyo ba? Hindi. Alam. Kasi kahit na yung Son of God, kahit mismo si Jesus, hindi niya alam. Kahit na yung mga anghel sa langit, hindi nila alam kung kailan ang katapusan ng daigdig. Sino na nakakaalam? Kala ko ako lang. Hindi ko rin alam. Yeah, only the Father. Only the Father. Pero bago man siguro dumating yun, pag tayo ay namatay, baka mauna pa tayo, yun ang ating end. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kasi hindi natin alam. Marami na nag-predict na mag-end na ang world. Pero nag-end na ba? Hindi pa. Kaya ako na nakakaalam, only the Father. Kaya tayo rin, wala rin nakakaalam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. Pag tayo nagising sa umaga, ay salamat, nagising pa. Every gising is a blessing. Ay salamat, nag-birthday. Kaya pag nag-birthday, anong wish natin? Long life. Wala na nag-wish ng short life. Laging long life. Wala talaga nakakaalam din kung kailan tayo aalis dito sa mundo. Kaya lang po ang sinasabi, mabuti pa yung bulaha na expiry date. Tayo, kahit na pabalik-balik na rin tayo, wala nang alagay. Kung kailan tayo mag-i-end, wala talaga. Wala naman akong sasabi. Kaya meron akong pinuntahan. Minsan nasabi ko kasi yung sakit niya, malala niya. Sabi ko, hindi na ito magpapagod. Sa naglog ko lang. Hindi ko naman sinabi sa kanya. Kasi nakita ko, serious na siya. Alam mo na mapahirang ng langis. Ano? Amen. Lumakas. Nakalabas ng hospital. Hello? Kaya yung ayaw magpapahit ng langis, magpapahit kayo. Kasi sabi nila, ba't mamamatay na ba ako? Hindi naman yan para mamatay tayo. Para na lumakas tayo. Yung iba kasi ayaw magpapahit ng langis. Hindi yan pampatay para bumaba ang buhay. Hello? Hi. Dapat open ko tayo sa mga. Kasi naman, lumisan, pag pinahiran ko ng langis, naghihingalo na. Siyempre, kung naghihingalo na, pagtalikod ko, patay. Hintayin pa ba natin maghingalo tayo? Hindi na. Dapat malakas pa tayo, kapag sasalita pa tayo, dapat tayo patawag na ng pawid. Hindi para maagang mamatay, kundi para bumaba pa ang buhay. Kasi walang nakakaalam kung kailan tayo lilisan dito sa mundo. Diba? Sa akala natin, hindi na tayo magtatagal. Sa akala ko, hindi na magtatagal yung may sakit. Subalit, nakalabas pa ng hospital. Pinagawa naman ang ginagawa. Pero na nga akong pinupuntahan, nag-iintay. Wala, parang yung hilinga niya, hinahabol na. Hindi naman agad pagkabas ko. Hindi naabutan pa kinabukasan. Tapos sa other day, naabutan pa. Bumaba pa ng 2 araw. Kami naman ay hindi pumapatay. Kundi, nagdurog ko ng buhay. Kung pag-alis natin patay na, talagang mamamatay na talaga. Huwag mo naman kami sisingin. Kasi ayaw naman namin mamatay yung matanda. O sino ba may sakit? O sino ba naman kami dito? Okay. Ba't nga ba tayo napunta doon? Kasi end of the world. So, meron naman po ako nais ipapatid ko sa iyo na 3K. 3K para makabilang sa kaharian ng Diyos. 3K. Yan. Ang unang ka, ang dapat ay, para tayo makabilang sa kaharian ng Diyos, dapat
daw ay taglay natin ang tinatawag na kagandahan. Lahat naman po kayo ay maganda, wala pong pangit. Amen? Kaya sabi nga, sa langit, bawal ang pangit. Kasi kung minsan, maganda tayo, pero pangit ang ugali. Hello? Dapat laging maganda, hindi lang panlabas, pati panloob. Kaya lagi nga po natin sinasabi, dapat all is beautiful. All is beautiful. Bawal sa langit ang pangit. Kaya nga laging sinasabi ng ating Panginoon, blessed are the pure of heart. Bakit? For they shall see God. Kaya ang panatilihan natin ay hindi lamang yung palabas, kundi ang ating puso. Kasi si Kristo ay naghahari sa puso ng bawat isa. Yan ang ating altar. Sabay, sa halip na si Kristo ang naghahari sa ating puso, ang naghahari ay balik. Kaya ito sinasabi, galit ako. Galit. Puputok ng aking puso. Galit ako. Sa halip na si Kristo ang naghahari, ang ilalagay ay ibang-ibang basura. Ganyan yung tigil. Pagkakahaan. Dapat si Kristo ang naghahari sa puso ng bawat tao. Kaya ang panalangin natin ay create in me a clean heart, O God. Kaya ang kinakailangan daw ay change of heart. Change of heart. Kaya sinasabi sa book of the prophet Joel, rend your hearts, not your garments. Rend your hearts, not your garments. Kaya kadalasan, ang pinapalitan natin, yung damit na natin panlabas. Malinis na. Sabi gusto natin mag-appear na malinis. Kaya dapat din ang kalooban malinis. Kasi anumang nasa puso, ay nilalabas ng puso. Kaya lagi natin naririnig, from the abundance of the heart, the lips speaks. Kung anong nasa puso, yun ang nilalabas ng puso. Amen po ba? Pagkalit po ba, masaya kayo? Hindi, isa nagmumura tayo. Yes. Isa lumalabas sa amin. Isa nagagaling nga sa puwet, hindi sa puso. Kaya nga, binibigas natin yung puso natin. Ginagano natin. Pag narinig natin yung pabagong pahayag ng mabuting balita, na wala dapat lalabas sa pangit sa muso, sa bibig. Kaya ang bibig natin, mapapansin natin, bago natin ibinubuka, dalawa ang nakaharang. Ang unang nakaharang ay yung lips. Ang dalawa ay ngipin. Pag wala ng ngipin, bumal tayo. Kaya ang ginagawa natin pag bumal tayo, nagpapapustiso tayo. Kaya dapat daw, maingat daw po tayo sa pagbubukas ng ating bibig. Kasi anumang binukas ng ating bibig, hindi natin mapapawi. Kaya huwag na tayo magmamarites. Kasi kakaya. Pag nanggaling sa iyo yung sinabi, naku, parang nakakalat yan. Kaya kung minsan, may nangumpisan, na siya ay nagmamarites, marami rin siyang minarites. Alam mo, ginawa ng pare, sabi niya, oh, kailangan marami kang balahibo ng manok. Yung pa ng manok, mag-ipon ka ng gano'n, bumili ka. At ang gagawin mo, pupunta ka sa mataas na building. At yung mga walang manok, yung mga balahibo ng manok, ay isasabog mo. At ang gagawin mo, pag nasabog mo na, pumalitahin mo ulit. Sabi niya sa pare, Father, mahirap ata yun. Kasi pag puno na ng angin yun, saan ka naman pupulutin yun? Ang hirap na ibalik yun. Sabi ng pare, yan, pag tayo nagmamarites, kumaalat. Hindi na natin kayang gawin. Kasi kumalat. Kaya, nagkikilala natin ang tao sa bawat bukas ng kanyang bibig. Kaya pag tayo ay nakapagmumura, ang sasabihin sa atin,
magmumog ka nga ng holy water. Isang galing lumalabas sa bibig sa puso. From the abundance of the heart, the lips speaks. Kaya kung in love tayo, mahuhuli tayo. Kaya in love tayo. Kasi pakanta-kanta tayo eh. Saan nahuhuli ang isda? Sa bibig. Kaya kung kilala rin tayo, pag tayo ay nagsasalita, depende sa lumalabas sa atin. Hello? Kaya dapat daw mag-invest tayo, invest for a new heart. Hindi naman papalit tayo ng puso. Yung iba, ang puso, yung wala, yung hindi na norma, yung tapo. Yung pinakapitan tayo ng, yun, yan parang artificial. Yan. Kasi, sinasabi nila, cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. Kaya, yun ang una, kagandahan. At ang ikalawa ay, katotohanan. Katotohanan. Kaya, pag Christ sa akin, anong pinoprosesyon? Pag Christ sa akin, hindi yung imahin. Pag tayo nagpo-prosesyon, mga images. Pero pag Christ sa akin, hindi yung imahin ng Christ sa akin. Anong pinoprosesyon? Yung blessed sacrament. Dito mamaya dadaan. Yung Santissimo Sacramento. Alam natin na pag may prosesyon ng mahal na Birhen, imahin ng mahal na Birhen, imahin ni Tata Dube, imahin ni Tata Jose. Pero pag Christ sa akin, ang ipinaprosesyon ay hindi imahin, kundi monstrance. Kung saan nakalagay yung katawan ni Kristo. Yan lang ang pagkakataon. Ito lang, celebration na ito, na may sacrament ang pinaprosesyon. Kasi nga, ganun talaga yung real presence. Yung totoong presensya ng Panginoon. Doon sa hostia. Kaya nga sinasabi, pag ibibigay yung hostia, katawan ni Kristo. Hindi naman sinasabi hostia, kundi katawan ni Kristo. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Kaya bilang ganun na nga, bawal din daw sa langit ang sinungaling. Kung sa una, bawal ang pangit. Sa ikalawa, bawal ang sinungaling. Kasi kumisan, guilty na, dinidinay pa natin. Guilty na tayo, dinidinay pa natin. Tumukan pa tayo, naghahanap pa tayo ng paraan eh. Sa langit, kung bawal ang sinungaling, bawal ang mayabang. Kasi ang mayabang ay kapatid na sinungaling. Hello? Ang mayabang daw ay kapatid ng sinungaling. Kasi kung tayo nagmamayabang, minsan gumagawa na tayo ng kwento. Hindi totoo. Kasi tayo makapagyabang. Kasi totoo. Ang kayabangan ay kapatid ng sinungaling. Kaya, kung bawal sa langit ang mayabang, bawal din ang kasinungalingan. Kasi ang kasinungalingan ay kapatid ng kayabangan. So kung di tayo, kung bawal yung mayabang, dapat tayo ay Hindi sinungaling. humble. 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 Nag-humble. Yan. Hindi tayo humble. Tuloy, nakapagdagawa tayo ng storya. Wala na sa katotohanan. Sabi pa naman ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Yan ang ikalawa. Ano yung una? Ano ulit? Kagandahan. Ikalawa, katotohanan. At ang ikatlo, at ulit, kapananan. Kapananan. Kasi sinabi naman ni Jesus, be perfect as your heavenly Father is perfect. Maging ganap kayo. Yeah. This is the will of God, your sanctification, yung kapanalan. Kaya nga tayo nagsisimba, para tayo mapalapit sa Diyos. Kaya tayo nagsisimba, para patularan natin si Tata Dube at ang ibang santo. Para tayo mapalapit sa Panginoon.
Ito na mga buhay natin, paghahanda talaga. Kasi Panginoon ang pupuntahan natin. Doon ang punta natin. So, yan ang tatlo. Para tayo mapabila sa kaharian ng Diyos, kagandahan, katotohanan, kapanahan. Gusto niyo ba mapabilang sa kaharian ng Diyos?